Christine POV. Napakasaya ko dahil sa wakas, nahawakan at nakita ko na ang anak ko. She is beautiful. Nakuha niya ang kulay ng mata ni Sir Leo. Hinaplos-haplos ko ang kanyang ulo. Nakatulog na ito matapos dumidi sa dibdib ko. Buti may gatas pa ang dibdib ko. Akala ko nga wala na. Dahan-dahan kong inilapag sa crib ang anak ko. Nagpasya akong lumabas na ng silid. Nasa lubong ko ang nani nito. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir Leo. Nasa silid niya po siya, sabi ng nani ng anak ko. Sige po manang, salamat po. Pinuntahan ko na ang tinuro niyang silid. Bakit kaya niya ako kakausapin? Akala ko uuwi na ako pagkatapos kong padidihin ang anak ko. Kumatok ako ng 3 beses sa pinto. Kahit wala pa siyang sinasabi, inopen ko na ito. Sir, pinapatawag niyo daw po ako? Sabi ko. Napalingon ito habang nakatayo paharap sa may bintana. May hawak itong goblet. I want you, sabi nito sa mababang boses. Napalunok ako sa sinabi niya. Nanigas ako sa pagkakatayo ko nang lumapit ito. Nagpunta siya sa may bandang likuran ko. Nagtaasan ang buhok ko sa batok nang hawiin ito ang buhok ko. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Napakpikit ako nang dumampi ang labi niya sa liig ko. Mariin akong napakagat ng dilaan niyang balat ko. Gumapang sa bandang tiyan ko ang kanyang kamay. Hindi pa ito nakontento. Ipinasok niya sa blusa ko ang kanyang kanang kamay. Oh, I love your fucking breast, so soft and delectable. Bulong nito sa akin. Nakakadala ang kanyang boses. Paus na parang nangaakit. Hindi ko na malayan na naalis na nito ang hook ng bra ko. Lumayo sandali si Sir Leo dahil inilapag niya ang hawak na goblet. Nilapitan niya ako para hubarin ang blusa ko. Nagpaubaya ko sa lahat ng kagustuhan niya. Wala naman akong magagawa at kailangan kong bayaran pa ang natitirang pagkakautang ko sa kanya. Kaya wala akong karapatang magreklamo kung ano man ang naisin niyang gawin sa aking katawan. Hindi siya naging maingat sa pagniniig namin. Tiniis ko ang bawat sakit ng ginagawa niya. He bites me and he was so dominating. Natutuwa siya kapag nakikita niya akong nasasaktan. He gets wild like an animal. He was not being careful. Lihim akong napaluha. Pagkatapos niya akong gamitin, parang baliwala lang sa kanya kung nasasaktan ako. Nagkapasa ko sa braso ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. He also bite my lips kaya nagkaroon ng sugat. Pwede ka nang umalis. Lock the door when you leave. Malamig na sabi nito sa akin. Tumayo na ito at pumasok sa bathroom. Hindi niya alintana kung nakahubad sa harapan ko. Habang nagbibihis, napapangiwi ako sa sakit ng buong katawan ko. Wala nang masasakit pa sa pisikal na nararamdaman ng puso ko. Parang pinagpira-piraso ito. I've been broken into pieces. Isa lang akong maruming babae sa paningin niya. Leonardo point of view. Napatukod ang 2 kong kamay sa countertop ng sink. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko dapat nararamdaman ng guilt dahil nasasaktan ko si Christine. Bahayarang babae siya kaya kahit saktan ko siya o kahit anong gawin ko o kahit anong gusto kong gawin sa kanya, bayad lahat yun. Tinapos ko na ang paglilinis ng katawan ko. Pinuntahan ko ang anak ko sa crib nito. Napangiti ako nang makita ko siya. Kamukhang kamukha ko ang anak ko. She got the color of my eyes. Hinaplos ko ang malilit nitong pisngi. Hinagkan ko ang kanyang noo. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang isipin si Christine.
Napapikit ako nang maalala ko kung paano ito nasasaktan sa ginawa ko kanina. Napabangon ako bigla. Bakit ko ba iniisip kung nasasaktan ng babaeng yun? Napahagod ako sa mukha ko. Nagulat ako nang mabungaran ko ang ex-girlfriend ko na nasa loob ng opisina ko. Napatayo ito nang makita niya akong pumasok. "What are you doing here, bitch?" Galit na sabi ko. Ang kapal na mukha niya na magpakita pa sa akin. "Leo, I'm here para makipag-ayos sa'yo. I know malaki ang kasalanan ko sa'yo. Please, ayusin natin ang lahat." Pakiusap nito. Napatawa ko ng nakakaloko. Hindi ka ba nakakaintindi sa sinasabi ko noon? Nung nakipaghiwalay ka sa akin, oras na umalis ka sa buhay ko, wala ka nang babalikan. Lumabas ang ugat ko sa liig. Sobrang pagkasok lamang nararamdaman ko para sa kanya. To the point na ayaw ko na siyang makita. Ikaw ang mahal ko. Nagkamali ako sa desisyon ko. Sa pinili ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Leo, hinawakan niya ang braso ko. Iwinaksi ko yun. Nandidiri ako sa kanya. Bakit ko nga ba minahal ang babaeng ito? Bakit? Wala ka nang makukuhang pera sa matandang yun, ano? Kaya, pinipili mo na ako ngayon. Wala ka nang mahihita sa akin. Kahit lumod ka pa dyan sa harapan ko, o lumuha ka pa ng dugo, hindi na kita tatanggapin. And for your information, I'm actually a relationship right now. And I am so much happier. So get out. I don't want to see your face. Your fucking face. Sigaw ko dito. Wala na itong nagawa kung hindi lumabas ng opisina ko. "Christine," sigaw ko sa sekretary ko. "Sir, bakit po?" Napatingin ako sa labi nitong may sugat. Napabaling sa iba ang tingin ko. "Sa susunod na pumunta ang babaeng yan dito, don't let her in, ha?" Tinaasan ko ito ng kilay nang hindi pa ito umaalis. "Ano pang ginagawa mo dito? Lumabas ka na." Singhal ko sa kanya. Nataranta itong lumabas ng opisina ko. Pinapainit nila ang ulo ko. Nakita ko ang phone ko na umiilaw. Napangiti ako nang makita kong tumatawag ang girlfriend ko. Si Faith. Hey sweetie. Yes, I pitch you after work, okay? I love you too." Pagka-end call ko, napasulyap ako sa may pinto. Nakita kong nakatayo si Christine. "Anong kailangan mo?" Tanong ko habang kunot na kunot ang noo ko. "Ibibigay ko lang po itong pipirmahan nyo." Inilapag niya sa table ang folder. Suminyas akong lumabas na siya. Sinundo ko ang girlfriend kong si Faith sa flower shop nito. Nagkakilala kami nang bumili ako ng bulaklak sa shop nito para sa ex-girlfriend ko noon. Naging magkaibigan kaming dalawa at kalaunan nagkapalagayan ng loob. Nagustuhan ko sa kanya ang pagiging sweet nito. Nang nag-break kami ng ex ko, nagpa siya akong ligawan siya. Hindi naman nagtagal, sinagot naman niya ako. Halos 1 year na pala kami ngayon. Bala ko na din mag-propose sa kanya para magkaroon na ng ina ang anak ko. Nakapasok na kami sa restaurant. Napatingin ako sa paligid. Medyo madami ang mga kumakain ngayon. Friday kasi, kaya madaming tao. Buti nakapag-reserve ako kanina na umaaga. Sinamaan kami ng staff ng restaurant sa table na pinareserve ko. "How's your day, sweetie?" Nakangiting tanong ko. "Medyo busy, madaming orders ng flower ngayon. Madami yata ang may birthday at nagsiselebrate ng anniversary ngayon." Natatawang sabi nito. Nawala ang ngiti nito nang may nakatayong lalaki sa may harapan namin. Nakatitig ito kay Faith. Nagsalubong ang kilay ko nang makita kong may kasama itong babae. Walang iba kundi si Christine. Biglang kumulo ang dugo ko nang napansin kong nakahawak sa kamay ni Christine si Francisco. "Oh, what a small world. Dito din pala kayo kumakain," sabi ni Francisco. Napatingin ito kay Faith na hindi makatingin sa lalaking kinabubwestutan ko. "Hi Faith, long time no see. Magkakilala pala silang dalawa." "Hi," tipid na sabi nito.
Oh, baka nakakaistorbo na kami sa date nyo. Well, paalis na din naman kami ni Christine. Enjoy your date. Tiningnan ako ni Francisco na parang may malaki akong kasalanan. Sinalubong ko din ng masamang tingin ang lalaking mayabang na ito. You know him? Tanong ko kay Faith nang makaalis na ang dalawa. Parang nagulat pa ito sa tanong ko. Yes, sagot nito. Magkaibigan ba kayo? I mean, do you know him personally? Curious kong tanong. Sa lahat-lahat ng tao, yung gago pa ang kakilala niya. Not really. Kain na tayo. Nagugutom na ako, sabi nito. Hindi ako naniniwalang they don't know each other. Hindi ko na lang siya tinanong ulit about kay Francisco. Naiirita ko kung siya ang topic ng usapan. Bakit kasama ni Christine ang lalaking yun? Magkahawak pa talaga ng kamay. Bakit sila na ba? Bakit ko ba pinagkakabalang isipin pa kung sila na? Wala naman akong pakialam. Sa buong duration ng date namin, ni Faith, hindi maalis sa isipan ko kung anong ginagawa ni Christine at ng gagong Francisco na yon. Fuck, malalaman ko lang talaga makakatikim ng isang sapak ang lalaking yun. Nang maihatid ko na si Faith, nakauwi ako ng bahay ng maayos. Hindi naman ako na traffic. Nagpasya akong maligo muna bago ko puntahan ang baby ko. Hello, baby Belle. Nandito na si Daddy. Nagmulat ito ng mata. Nangunot ang noo nito at tuluyan nang napaiyak si Belle. I think I need to call Christine again. Binuhat ko ang anak ko para ihele. Kinuha ko ang natimplang gatas pero ayaw niyang didihin. Why anak? You want mommy? Okay baby, don't cry. I'm going to call her. Napatigil ito sa pag-iyak. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Christine. Kailangan siguro na dito ko na siya patirahin. Para in case umiyak ang anak ko, madali na lang siyang tawagin. Hindi ko na kailangan tawagan para pumunta dito. Madali na lang din sa akin kapag ginusto ko siyang galawin. Come here to my house. My daughter is crying. Sabi ko sa kabilang linya. Hindi ko na hinintay na sumagot pa ito. In-end call ko na. I think dito ko na lang siya patutulugin ngayong gabi. I want to get laid tonight. Napangisi ako. Christine, point of view. Bumangon na ako para makauwi na. Napangiwi ako sa sakit ng buong katawan ko. Napatingin ako sa katabi ko. Payapang natutulog si Sir Leo. Nakayakap ang braso nito sa bewang ko. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Nagtagumpay naman akong maalis ang braso ni Sir Leo. Inalis ko muna ang kumot nito. Binulot ko isa-isa ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Nagpunta ako ng bathroom para magbihis. Nagpasya akong isilipin muna ang anak ko bago umuwi. Pagkabukas ko ng pinto, dumiretso ako sa crib. Payapa nang natutulog ang anak ko. Napadidi ko na kasi kanina. Hinaplos ko ang ulo nito. Sana palagi kong nakikita ang anak ko. Kinantalan ko ng halik ang noo niya. I love you anak. Kahit hindi man tayo magkita kapag malaki ka na, nandito ka palagi sa puso ko. Hinding-hindi ka mawawala. Sana mapatawad mo si mama anak. Hindi kasi kita makakasama sa paglaki mo. Kung magkaroon ka man ng bagong mama, sana mahalin ka niya, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko mapigilang mapaluha. Nasasaktan ako dahil mawawalay ako sa kanya. Ilang buwan mula ngayon. Kaya susulitin ko ang mga buwan na kasama ko ang anak ko. Kahit anong gawin ni Sir sa katawan ko, tatanggapin ko. Kahit babuyin niya ako, ang katawan ko, ang kapalit naman makita at mayakap ang anak ko. Pinahid ko ang mga luha kong namalasbis sa pisngi ko. Nakauwi ako ng bahay na hindi na malayan ng mga kapatid ko. Halos madaling araw na kasi. Nahiga na ako sa maliit na katre ko. Napangiwi ako ng masagi ko, ang pasa ko sa may bandang balikat. Nabugbog ako sa pagsalya ni Sir sa akin sa banyo.
Wala itong pakialam kung nasasaktan ako. Gustuhin ko man, pigilan siya. Wala akong magawa. Hinakap ko ang katawan ko. Basta para sa anak ko, gagawin ko lahat. Kahit masaktan pa ako, pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Sa sobrang pagod, nakatulog na ako. Naalimpungatan ako nang may tumatawag sa phone ko. Tiningnan ko ang oras. 4:00 pa lang ng madaling araw. Halos 3 oras lang ang tulog ko. Nakita ko ang pangalan ni Sir Leo. Nag-aalangan akong sagutin ang tawag. Bahala na. Hello, sir. Paghinga lang ang narinig ko sa kabilang linya. Biglang nawala sa linya si Sir Leo. Napakunot ako ng noo. Anong nangyari doon? Binaba ko na lamang ang phone ko. Bumalik na lamang ako sa pagtulog. Leonardo point of view. Napabaling ako sa katabi ko. Akmang yayakapin ko sana pero wala akong makapa. Napadilat ako ng mata. Wala na si Christine sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon. Tumayo ako upang pumunta sa bathroom. Baka nandun siya pero walang tao dun. Napasuklay ako ng buhok ko. Napabalik ako sa higaan ko. Tinawagan ko si Christine. Sinagot niya ang tawag ko pero walang salita ang namutawi sa bibig ko. Kaya ibinaba ko na lamang. Napayakap ako sa una na ginamit ni Christine. I smell her scent on the pillow. Nagiinit ang katawan ko. Nabubuhay na naman ang kasilanan ko. I can't resist of her. I want her more every day. Nakatulugan ko ang pagnanasa kong nararamdaman kay Christine. Nakita ko si Christine na nag-aayos ng table ko. Nakatalikod dito mula sa pinto kaya hindi niya ako napansin na dumating na. Nilak ko ang pinto. Niluwagan ko ang necktie ko. Nilapitan ko siya. Hinakap ko ang braso ko sa maliit nitong bewang. Napasinghap ito nang maramdaman nito ang yakap ko. I put kisses on her neck. I really like her scent. Nakakabuhay ng pagnanasa ko. Idinikit ko sa kanya ang naninigas kong kasilanan. Tumaas ang haplos ko sa kanyang dibdib. Napaungol ng mahina si Christine sa ginawa ko. Inalis ko ang butones ng blusan nito. Sinunod ko ang kanyang bra. Nalaglag sa sahig ang kasuotan nito. Pinaharap ko siya sa akin. She looked at me with her lips parted. I looked at her breast. She has the most beautiful shape of the breast. Parang ako pa lang ang nakakagalaw niyon. So virgin. My tongue flicked her jaw down to her shoulder, while my other hand caressing her waist. She tightly held my arms. When my lips tapped on her breast, I sucked her nipple. I even tasted her milk. I can't explain the taste. I grabbed her butt and carried her para iupo sa table ko. I parted her thighs. Itinaas ko ang kanyang skirt. Ipinasok ko ang daliri ko sa kanyang namamasang kasilanan habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sir, oh, sambit ni Christine. Napaungol ito nang ipasok ko sa kanyang hiwa ang isa kong daliri. Ang isa kong kamay ay nasa likod nito. Sumubsob ang ulo ko sa kanyang dibdib. Binilisan ko ang paglabas-masok ng daliri ko sa kanyang kasilanan. Naramdaman kong nilabasan na si Christine. Hinugot ko ang daliri ko. I licked her juice on my finger. Halos mamula ang mukha ni Christine sa ginawa ko. Napangisi ako. Nang aalisin ko na ang sinturong ko, may biglang kumatok sa pinto. Nagtagis ang bagang ko. Fuck, I cursed. Get dressed. I commanded her. Nagmamadaling nagbihis si Christine. Buti hindi ko pa nahubad ang skirt nito. Nang makita kong nakabihis na ito, ako na ang nagbukas ng pinto.
Sumalubong ang kilay ko nang bumungad sa harap ko ang dalawang asol. Oops, mukha yatang naisturbo ka namin, Leo the Asol. Natatawang biro ni Marco habang si Henry ay seryoso lang ang mukha nitong nakatingin sa akin. Anong kailangan nyo? Naiiritang tanong ko. Pumasok na ang dalawa na hindi pa sinagot ang tanong ko. Nakita ko si Christine na inaayos pa din ang ibabaw ng table ko. Good morning, beautiful lady. Bati ni Marco. Lalapitan sana ito ni Marco upang halikan ang pisngi nito nang pumagit na ako. Don't you dare kiss her. Galit na sabi ko. Natatawang napalayo si Marco sa akin. Christine, point of view. Paglabas ko ng pinto, hindi magkamayaw sa pagtibok ng puso ko. Buti na ilak ni Sir ang pinto. Siguradong nakita kaming may ginagawa sa loob. Umupo na lamang ako sa upuan ko at ginawa ang mga naiwan kong trabaho kagabi. Biglang namula ang mukha ko nang maalala ko ang ginawa namin ni Sir Leo kanina. Nadala ko kanina, napaungol pa nga ako kung bakit kasi umagang-umaga gusto ni Sir makipag-anuhan. Hindi ba siya makapaghintay hanggang mamaya? Napahawak ako sa mukha ko. Ano ka ba, Christine? Bakit mo pa iniisip yun? Tumayo ako upang pumunta sa CR. Nanlalagkit ang baba ko at mahapdi. I need to change my undies. Habang naghihilamos ako, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Halos mapatalon ako sa gulat. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Sir Leo na pumasok. Nilak nito ang pinto. Sir, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ko. I'm here to continue what we're doing. He grabs me and pinned me on the wall. He kissed me on my lips. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko upang idiin ang labi niya. Feeling ko, kinakain na niyang labi ko. Napaungol ako, hindi dahil sa sarap, dahil hindi na ako makahinga. Napahawak ako ng mahigpit sa kanyang braso. Bigla niya akong pinatalikod. Itinaas niya ang skirt ko at ibinaba ang pang-ibaba ko. Itinaas niya ang isang paa ko at biglaan niyang ipinasok sa kasilanan ko ang kanyang ari. Napahiyaw ako sa sakit. Napahawak ako sa dingding. Napakagat ako ng labi dahil madiin ang paggalaw niya mula sa likod ko. Wala na itong pakialam kung nasasaktan niya ako. Napaluha ko ng lihim. Pagkatapos na nangyari sa amin, iniwan na lang niya akong mag-isa sa loob ng CR. Napatulala pa ako ng ilang saglit bago ako pumasok sa loob ng cubicle. Doon, impit akong napaiyak. Nasasaktan na naman ako dahil ang tingin niya sa akin, isang parausan at isang bayaran. Bakit kasi sa akong mahina at hindi marunong lumaban? Dapat tumanggi ako pero hindi ko magawang umangal. Pinahid ko ang mga luha nang makarinig ako ng tao na pumasok sa loob ng CR. Inayos ko muna ang sarili ko bago bumalik sa table ko. Habang papalapit na sa table ko, nakita kong lumabas sa opisina nito si Sir Leo at ang nobya niya. Magkahawak kamay at nakangiti sa isa't isa. Nandito na naman ang sakit sa puso ko. Dumaan sila sa table ko. Nginitian ako ng girlfriend niya. Ganon din ang ginawa ko. Ngunit si Sir Leo ay hindi man lang sumulyap sa akin. Ano pa nga ba ang aasahan ko? Napatigil si Sir Leo sa paglakad. Nilapitan niya ako. Ayusin mo ang office ko, magulo, and go to my house tonight. Seryosong sabi nito. Yes sir, sabi ko. Napayuko ako. Tinawagan ko ang kapatid kong si Rosabella na hindi ako makakauwi. Sinabi kong sa bahay ni Sir Leo ako matutulog dahil aalagaan ko ang anak ko. Hindi ko na lamang binanggit ang panggagamit sa akin ng boss ko. Ayoko pang mag-alala sila sa akin. Saka hindi na dapat nila malaman yon. Inayos ko na ang gamit ko para umuwi na. Nakarating ako sa bahay ng boss ko na hindi na traffic. Pagkapasok ng bahay, naririnig ko na ang iyak ng anak ko. Nakita kong pinapatahan siya ng nanay nito. Ate, ako na po.
Napatingin siya sa akin. Ibinigay niya sa akin ang anak ko. Hindi ko pa pala alam ang pangalan ng anak ko. Tumigil ito sa pag-iyak. 3 buwan na ito. Kailan lang nasa tiyan ko siya. Ang bilis ng panahon. Naku, tumahimik si Belle. Napatingin ako sa nani ng anak ko. Belle pala ang name niya. Bagay na bagay sa kanyang pangalan. Iaakyat ko na po. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kanya. Sabi ko kay Manang. Buti hindi na ito nagtanong pa ng kung ano-ano. Belle, anak, si mami ito. Gusto mo ba dumede? Sabi ko. Napangiti sa akin ang anak ko. Para akong lumutang sa ulap dahil sa ngiti na ibinigay ni Belle. Umakyat na ako sa taas at pumasok sa silid ni Belle. Dito ka muna anak ha. Maglilinis lang ng body si mami bago ka dumidi. Hinagkan ko ang noon nito. Pinatunog ko muna ang music nito na nasa kuna. Binilisan ko lang ang maghabbat. Buti may nadala akong damit. Bumalik ako sa kuna ng anak ko. Nakita kong hawak niya ang laruan na nandun. Kumakawag-kawag ito habang nakatingin sa kung saan. Kinuha ko ang anak ko at umupo ako sa may kama. Nilabas ko ang dibdib ko upang padidihin ang anak ko. Hinaplos ko ang kanyang maliit na pisngi. Napakaganda talaga ni Belle. Namana niya ang picture ni Sir Leo. Mistisa din paglaki ito ng anak ko. Tiyak na mistisa din ito. Napangiti ako nang hawakan ni Belle ang daliri ng kamay ko. Titig na titig siya sa akin. Napangiti ako. I love you anak. Tumulo ang luha ko. Iniisip ko pa lang na iiwan ko ang anak ko. Parang pinipira-piraso na ang puso ko. Napakagat ako ng labi nang hindi ko na mapigilan. Umalpas sa bibig ko ang hikbi. Christine, point of view. Last month ko pa hindi nakikitang kasama ni Sir Leo ang girlfriend nito. Hindi na din ito nagpupunta sa office, which is quite surprising. Baka naman busy sa flower shop nito. Hays, bakit pati yun pinoproblema ko pa? Dapat ang iniisip ko ang anak ko, hindi ang boss kong wala nang mang pakialam sa akin. Huling araw ko dito sa trabaho at sa buhay ng anak ko. I decided not to work here anymore. Matatapos na ang contract na napag-usapan namin ng boss ko. Magpapakalayo-layo ako kasama ng mga kapatid ko. Tinanggap ko na rin ang alok sa akin ni Sir Francisco Romano bilang sekretary niya. Hindi na ako nag-inarte pa. I need a job. Maaga akong pumasok upang ayusin ang opisina ni Sir Leo. Ititrain ko pa ang papalit sa akin. Nagtaka ko dahil hindi babae ang kinuha niya, kung hindi, lalaki. Hays, ito na naman ako. Bakit ko ba iniisip yun? Baka mas prepare niya ang lalaki kesa sa babae. Baka kasi maglalandi lang ang mga babae sa kanya. Naipilig ko ang ulo ko dahil sa naiisip ko. Habang inaayos ang table ng boss ko, nahagip ko ang isang folder. I-open ko na sana yon nang bumukas ang pinto. Linuwa noon ang boss kong press na press ang itsura nito. Nabitawan ko ang folder na hawak ko. Good morning sir. Bati ko pero hindi niya ko sinulyapan. Nagdiretso lang itong umupo sa swivel chair niya at inopen ang laptop nito. Ako naman nagpunta sa pantry upang timplahan siya ng kape. Pagkatapos kong magtimpla, bumalik ako sa table ni sir. Inilapag ang kape na tinimpla ko. Akmang lalabas na ako ng opisina nito nang tawagin niya ang pangalan ko. Christine, suminyas siyang umupo ako. Nagtataka naman akong tiningnan siya. Inilapag niya ang folder na hawak ko kanina. Inopen niya ito. Pero nagtataka ako na tinakpan niya ang nasa taas ng papel. Ang nakikita ko lang ang pipirmahan ko. What is this, sir? Tanong ko. Tumitig ito sa akin. Hindi ako makatingin sa mata niyang kulay green. Nakakapanghina ang mga tingin niya sa akin.
the purpose of this is to final signing for the last day of your contract. Nag-alinlangan akong pirmahan dahil hindi ko alam kung para saan pa ang final na sinasabi niya. Napirmahan ko naman na ang unang contract na pinagkasunduan namin. Bakit may ganun pang pirmahan? Sa huli, pinirmahan ko na din. 2 pahina yun. Napangiti si Sir Leo nang pinirmahan ko ang papel. Good honey, you will never regret it. Napangisi ito. Para akong kinabahan sa ngisi niyang yun. Sige po sir, nagpaalam na ako. Pagkasara ko ng pinto, halos ang tibok ng puso ko ay sobrang bilis. Halos hinahabol ko ang paghinga ko. Napaupo ako sa swivel chair ko. Bakit ganun makatingin si Sir Leo? Parang may something. Napaka-creepy. Napakunot ang noo ko na may dumating na order ng pagkain at sa akin nakapangalan. Sure ka kuya, para sa akin ang order na to? Wala naman akong natatandaan na umorder ako ng pagkain. Yes po ma'am. Nakapangalan po sa inyo, sabi ng delivery boy. Pinakita niya sa akin ang resibo. Pinirmahan ko na lamang ang receipt. Salamat, sabi ko. Kinuha ko na ang pagkain. Mukhang sa mamahalin na restaurant galing ang pagkain. Pinag-iisipan ko kung kakainin ko or iuwi ko na lamang sa kapatid ko. Madami naman ito, kunti lang. Ibabawas ko. Makakatipid pa ako, hindi na ako bibili sa baba ng pagkain. Sino kayang nagbigay nito? Habang kumakain, hindi ko napansin na may nanonood na pala sa akin. Napatingin ako sa taong nanonood sa akin. Muntik na akong mabulunan. Si Sir Leo ang nandun. Sir Leo, kain po. Hindi to nagsalita. Naupo lang sa tabi ko. Do you like the food? Tanong nito. Nagulat ako sa tanong niya. Tumango ako. Hindi kaya si Sir Leo ang nag-order dito? Sir Leo, kayo po bang nag-order ng food? Nahihiya akong tanong sa kanya. Tumango lang ito. Thank you po. Tipid na pasasalamat ko. Nakakaasiwa kung tumingin ang boss ko. Para siyang kakain o mangangain. By the way, tonight, spend your last night with me. Sabi nito. He stood up and stormed out into the pantry. I was stunned at what he had said. Napabuntong hininga ko. Humirit pa. Umuwi muna ako sa bahay upang iuwi ang ulam na natira kaninang tanghali para hindi na bumili ang mga kapatid ko. Nagpaalam na din ako sa bahay ni Sir Leo ako matutulog. Ingat ka ate. Ate Christine, saka picture mo si Baby Belle para may remembrance tayo. Malungkot na sabi ni Annabella. Hinaplos ko ang buhok nito. Sige, dadamihan ko ang pagkuha ng picture, sabi ko. Umalis na ako para hindi ako gabihin. Mag-alas 7 pa lang naman. Nagtaksi na lamang ako para mas mabilis ang biyahe ko. Pagkapasok ng bahay ni Sir Leo, nakita ko ang nani ni Belle. Buhat nito ang anak ko. Ngumiti ako sa kanya. Good evening, ma'am. Ma'am Christine, nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit ma'am nang tawag niya sa akin? Dati naman, Christine lang ang tawag niya sa akin. Nako, ate, okay lang sa pangalan niyo na lang ako tawagin. Wala namang ma'am. Nahihiya na sabi ko. Umiiling lang siya sa sinabi ko. Ibinigay na niya sa akin ang anak ko. Nakatingin ito sa akin at nakangiti. Hi, Baby Belle. Bati ko sa anak ko. Humagikik ang bata sa pagbati ko. Umakyat na kami sa silid ng anak ko. Doon ko na lamang lalaruin siya. I want to spend my last day with her. Nahiga kami pareho sa kama habang nilalaro ko ang anak ko. Kumakawag-kawag ito. Sinamantala ko na din ang pagkuha ng picture kasama ako. Nakatulog na ang anak ko. Hinagkan ko ang noo niya habang nakatitig sa kanya. Hinahaplos ko ang buhok nito. Hindi ko mapigilang mapaluha. I am so sorry anak. Iiwan ka na ni mama. Sana pagdating ng araw, mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita, my Baby Belle. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa o regalo ng Diyos sa buhay ko.
Kahit hindi man tayo magkakasama, dito ka palagi sa puso ko. Hinagkan ko ang pisngi niya, noo, buhok at mga kamay ng anak ko. Gusto kong umadama ang bawat sulok ng katawan ng anak ko. Nakatulugan ko na ang pag-iyak. Leonardo POV. Nagabihan na ako sa pag-uwi dahil nag-aya ang mga asol na mag-inom. Kaya medyo tipsy na ako. Maalala ko palang dito matutulog si Christine dahil this is her last day. Naligo muna ako bago puntahan ang anak ko. Siguradong nandoon si Christine. Nang matapos na ako maligo, nagsuot lang ako ng boxer short. Pagkapasok ng silid ng anak ko, nakita ko nang nakatulog na ang mag-ina ko. Hinagkan ko ang noo ng anak ko. Binuhat ko ito at dinala sa kuna niya. Pumunta ako sa pinto upang ilak ito. Maybe dito na lang kami matutulog ni Christine. Tumabi ako sa kanya. Inayos ko ang pagkakahiga nito. I started caressing her belly. I put little kisses on her neck. She moved but she did not wake up. I started to unbutton her blouse and remove her brasier. Her breast exposed. Nice breast. I caressed it. Napaungol ako dahil nakaramdam na ako ng init sa katawan. Bumaba sa kanyang puson ang palad ko. Dinama ko ang kanyang flat belly. Sir, sabi ni Christine, good thing she is awake now. She has a bedroom voice that makes my thing hard as a rock. My Christine, bulong ko sa tenga nito. Dinilaan ko ang kanyang punong tenga habang abala ang kamay ko sa kanyang kasilanan. Napatingala si Christine sa ginagawa kong paglabas-masok sa butas nito. I want you, honey. Tanging ungo lang ang sinagot sa akin ni Christine. This is our last day. Sisiguraduhin kong magiging worth ang gabing ito. Napangisi ako. Napamulat ako ng mata nang marinig ko ang anak kong umiingit. Napakapa ako sa katabi ko. It's empty. Napabuntong hininga ko. Sinuot ko ang boxer short ko at pinuntahan ang anak ko. Nakadilat na ito at patingin-tingin sa paligid nito. Napangiti ako. Hi, baby Belle. Good morning, bati ko sa kanya. Hinagkan ang noo nito sa kakukinarga. Nagpasya na akong bumaba upang magkape. Good morning, sir. Bati ng nani ni Belle. Nang mabungarang ko ito sa kusina, may inaayos doon. Nakita mo bang umalis si Christine? Tanong ko. Opo. Naabutan ko nga pong nagluluto ng umagahan kanina. Ito po, nakahain na po ang umagahan nyo. Nakita kong may pagkain na sa mesa. Tumango lang ako habang hawak ko ang anak ko. Kumain ako ng umagahan na luto ni Christine. Pagkapasok ko sa opisina ko, napatingin ako sa table ni Christine nang dinaanan ko ito. Napabuntong hininga ko. Pumasok ako sa loob ng opisina ko. Christine, napatigil ako nang ma-realize kong wala na pala siya. Niluwagan ko ang necktie ko. Napasuklay ako sa buhok ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? I want to see her. Kinuha ko ang phone ko upang tawagan siya, pero out of coverage area ito. Inilapag ko na lamang ang phone ko. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Bigla akong tumayo. Natigilan ako sa sasabihin ko dahil ibang tao ang bumungad sa akin. Isang lalaki ang nakaupo sa table ni Christine, ang bago kong sekretary. Good morning, sir. Sir Leo, ito po ang schedule nyo ngayong araw. Sabi nito. Kinuha ko ang folder na naglalaman ng schedule ko. Tumango lang ako at bumalik sa opisina ko. Walang ganang napaupo sa swivel chair ko. Anong ginagawa mo sa akin, Christine, at nagkakaganito ako ngayon? I want you more. I want more of you. I want to see you. I want to feel you. Christine, my honey, para akong siraulo, nakausap ang sarili ko. I really should do something. Tinawagan ko ang abogado ko. Attorney, I need to talk to you. Yes, the paper is here. Okay, I see you here in my office. I ended up the call. You will come back to me, my Christine, whether you like it or not.
Napangisi ako. Leonardo POV. Dumating ako sa opisina ko na mainit ang ulo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ito naman ang gusto ko, hindi ba? Pagkatapos ng contract, hindi na magtatrabaho pa si Christine dito dahil yun naman ang nakalagay sa contract na ako mismo ang gumawa. Pero bakit gusto ko siyang makita at makasama? Damn, I mess up my hair because of my frustration. I need to see her or else I'm going to go crazy. I stood up to go to Christine's house. I don't care if what she might think. Why? I want her to get back in my office or in my life. When my secretary sees me, he greeted and bowed his head. "Good morning, sir," he said. "I'm out of today. If there is someone who look for me, tell them I'm out of town," I said to my secretary. He just nodded and replied. When I arrived at Christine's home, my heart started to beat so fast. I breathed some air before I decided to knock on the door. Minutes have passed, but no one opens the damn door. My knuckles almost get hurt, but still, no people trying to open the parking door. I turned around when someone calls me. "Mister, hinahanap niyo po ba si Christine?" The old woman asked me. "I think she is in the neighborhood." "Yes po. Is she here?" The old woman's forehead. "Chris," I sigh. "Nandito po ba siya?" I asked in Tagalog. "Nako mister, wala na po sila dyan. Ilang linggo na po silang wala dyan," ang sabi ng matanda. "Alam niyo po ba kung saan po sila lumipat?" Tanong ko. Umiling ang matanda. Nagpaalam na ako upang umalis. Wala naman pala akong mahihita. Mewang ako dahil hindi ko alam kung saan ko ba siya hanapin. Kasalanan ko naman ito eh. Yun ang kondisyon na gusto ko nung una. But I changed my mind. Kaya nga pinapirma ko siya ng panibagong contract. But it's not an ordinary contract. It's a marriage contract. Maaasikaso na ito ng abogado ko ang pag-legalize ng marriage namin ni Christine. Kaya sa batas, we are legally married. Masyado lang akong ma-pride at nagpakakampante. Hindi ko ito sinabi sa kanya. Dapat pala, pinapuntahan ko na siya agad. But I did not expect na aalis sila sa bahay nila. I should have known it. Umuwi ako sa bahay na gulong-gulo ang isip ko. Hindi ako papayag. Natatakasan na lang niya ako ng ganun-ganun na lang. She is mine. Hindi na siya makakatakas sa akin dahil pagmamay-ari ko na siya. 4 years later, Christine point of view. "Dede, buhat mo ako," sabi ng anak kong si Christopher. Tuwang-tuwa ito nang buhatin siya ni Francisco. Kadarating lang nito galing sa biyahe nito sa Italy. Magmula nang umalis ako noon, hindi na ako nagtangkang tingnan pa ang anak kong si Belle. Alam ko naman na mamahalin siya ni Sir Leo. "Baby boy, I miss you," sabi nito. Napanguso ang anak kong 3 taong gulang. Ayaw niya kasing sinasabihan siyang baby. Napakalikot nito. Hindi mapirmi sa isang tabi. Hinagkan ni Francisco ang pisngi ng inaanak niya. Alubong ko po. Napangiti si Francisco sa tinura ng anak ko. "I have so many pasalubong to you, baby boy," sabi nito. Nako, nag-abala kapang bigyan ng pasalubong yung bata. Kaya namimihasa sa'yo. Natatawang sabi ko. "Hayaan mo na, naglalambing lang ang bata. Saka may mga pasalubong talaga akong dala para sa inyo." Nasaan nga pala si Rosabella? May dala ko para sa kanya. Napapailing na lamang ako. Nasa silid niya. Nagkulong agad nang malaman na parating ka. Sabi ko, "Okay, I'll talk to her later." Ito munang makulit na bata ang asikasuhin ko. Baka magwala na eh. Kiniliti ni Francisco sa bewang nito ang anak ko. Napahagikik ito. "Teka, maghahanda na ako ng hapunan," sabi ko. Nagpunta ako ng kusina para ipaghanda ko na ang hapunan ng bisita ko at ng mga kapatid ko. "Christine, I saw him.
Napalingon ako kay Sir Francisco. Tuwing nababanggit niyang lalaking yun, hindi mawala-wala sa akin ang panginginig ng tuhod. Lumayo ako para maging maayos ng lahat sa amin. Yun naman ang dapat. Dahil nasa kontrata, siya naman ang may gusto nun, hindi ako. Kung ako lang masusunod, hindi ako lalayo. Pero siya mismo ang nagtulak sa akin upang lumayo. Nakita ka ba niya? Kinakabahan ako baka kasi mabanggit ni Francisco ang kilalagyan namin. Pero alam kong hindi niya gagawin yun. Yes, he saw me but he never talks to me. We are not friends, we are enemy, remember? Natatawang sabi nito. Napailing ako sa kalokohan niya. About kasi sa ex ni Francisco ang sinasabi niya. Hindi ko akalain na ex niya si Faith. Pero sabi niya, matagal na daw yun. Nakamove on naman na daw siya. Dahil ngayon, may nobya itong Italyana na may dugong Pinoy. Tingin ko naman, mahal na mahal niya. Ito, panay kasi ang punta niya sa Italy para lang dalawin ng nobya. I know, Christine, what's that look like? Inirapan ko siya dahil nang asar na naman ito sa akin. He is with someone now. Well, it's not Faith. Pagkakalam ko, isang sikat na modelo ng Victoria's Secret. Well, maganda, sexy, matangkad, pero mas maganda ka pa din ng mga ilang paligo lang. Sabay tawa nito. Sabi ko na nga ba hinampas ko siya sa balikat. Wala naman akong pakialam kung mayroon na siya. It's been 4 years. Malamang may asawa na yun, sabi ko. No, he is still single. That's what I know. Ewan ko sa lalaking yun, sa dami na nakapling, pero ni isa, wala pa siyang pinapakasalan. Sa totoo lang, pwede na niyang pakasalan ang babaeng karelasyon niya ngayon. Mukha ngang masaya sila. May kirot sa puso ko na mayroon na siyang iba. Naalala ko ang panganay kong anak. Siguro, malaki na siya. Sino kaya nag-aalaga sa kanya? Nangilid ang luha ko dahil miss na miss ko na ang anak ko. Hanggang ngayon, dala-dala ng konsensya ko ang pag-iwan ko sa kanya. Hindi ko pa din mapatawad ang sarili ko. Wala kasi akong magawa. Noon para makuha ang anak ko, may pinirmahan akong kontrata kaya wala akong habol. Lumapit sa akin si Francisco nang makita niyang lumuluha ko. Hinaplos niya ang balikat ko. I am sorry, sana hindi ko na lang binanggit. Do you still love him? Tanong nito. Tanging-tango lang ang sinagot ko. Hindi ako naglihim kay Francisco sa nararamdaman ko para kay Sir Leo. Dahil totoo naman, bakit po pa ako magsisinungaling? It's obvious naman. Sa 4 na taon, hindi siya nawala sa puso ko. Pero alam ko naman na hindi niya maibabalik ang pagmamahal na yun para sa akin. Sabi ko, darating din ang panahon na makakamove on ka kung gugustuhin mo. You need to force yourself, Christine, to forget him. Para magawa mo yan, try to love again. Madami namang naniligaw sa'yo. Why not try to date with some of them? Malay mo, isa sa kanila ang magpapatibok ng puso mo. Hindi ko na kasi naiisip ang sarili ko. Ang anak ko lang ang tanging priority ko. May punto si Francisco na makakalimutan ko rin. O makakalimot ako kung ibabaling ko sa iba ang atensyon ko. I will try po, sabi ko. Malawak na napangiti si Francisco sa sinasabi ko. Okay, sana naman this time wag mong ibigay lahat sa lalaking mamahalin mo. Better magtira ka para sa sarili mo, para hindi ganun kasakit. Sabi ni Francisco. Banaag ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Ikaw, mahal mo pa din ba? Tanong ko. Sa totoo, hindi na. Kaya nga sinasabi ko ito sa'yo. Based on my experience, natawa ito sa sinabi niya. Ang galing mong magpayo. Ganun din palang nangyari sa'yo. Birong sabi ko. Kaya nga sinasabi ko ito sa'yo. Mahalin mo munang sarili mo bago ang iba. Huwag ibibigay lahat kasi kapag nasaktan ka, wala nang matitira para sa sarili mo. Sabi nito. Tumango ako pagsang-ayon sa sinabi niya.
Oh, by the way, ipapasyal ko si Topper para naman makapagpahinga ka ng mga ilang oras sa kakulitan ng anak mo. Natatawang sabi ni Francisco. Hinampas ko siya sa balikat. Ewan ko sa'yo, ikaw talaga kahit naman makulit yung anak ko. Mahal na mahal ko yan. Kahit pagod ako, nawawala lahat. Kapag nakikita ko na sila, sabi ko, kasi kamukha ng mahal mo. Birong sabi nito. Nanlaki ang mga mata ko sa biro niya. Hahampasin ko sana siya nang nagtatakbo ito papunta sa anak ko. Topper, oh, si mama mo. Papaluin ako, oh, sumbong nito. Napairap ako. Ginawa pang sumbungan ang anak ko. Mama, bakit mo alo si Didi? Sabi ng anak kong nasa 3 taong gulang. Makulit kasi siya, pagrarason ko. Bakit ako makulit pero di mo ako palo eh? Sabi ng anak ko. Lumapit ako sa kanya, tinagkan ko ito sa pisngi. Kasi anak, baby ka pa. Yang si Daddy Francisco mo, matanda na pero matigas pa din ang ulo niya. Natatawa kong paliwanag sa anak ko. Pinanlakihan ng mata ko. Si Francisco nang nangingiti ito sa isang tabi. Paliguan mo na si Topper at aalis na kami, sabi sa akin ni Francisco. Inirapan ko lang siya. Wala ka bang kapaguran? Kadarating mo lang, gagala ka na naman. Napapailing ako sa kanya. Siyempre, basta para kay Baby Topper, kailangan walang kapaguran. Nagtatalo ng anak ko sa tuwa dahil lalabas sila ng ninong niya. Yehe! Punta kami ng mall ni Dede. Bili mo ko toy ha? Sabi ng anak ko. Binuhat ko na ito at pumunta ng bathroom para paliguan ang anak kong makulit. Leonardo point of view. Inip na inip ako dito kasama ang girlfriend ko. Nag-uusap sila ng kaibigan nitong komodol niya. Ayoko sana sumama pero pinilit niya ako. Wala naman silang pinag-usapan kung hindi walang katapusang pagrampa at mga sikat na brand ng damit na binibili nila sa iba't ibang bansa. I'm not happy in the past few years. May isang tao kong hinahanap-hanap na hindi ko makita sa girlfriend ko ngayon. Yes, she satisfied me in bed, but not much. May kulang. I sigh deeply. I stood up because I want to get some fresh air. I cannot breathe her. She gives me a surprising look. I'm going to get a call to my secretary about work. Sabi ko, I didn't wait her to talk. I hurried out of the restaurant. Nagpa siya akong maglakad-lakad sa loob ng mall para magpalipas ng oras hanggang sa napunta ko sa bilihan ng mga laruan. Naalala ko ang anak kong si Belle. Pumasok ako sa loob ng toy store para bilhan ng set ng Barbie doll ang unique kaiha ko. She's grown up now. Nasa 5 taon na ang anak ko. She always asks me about her mom. Wala akong masabing matino. Hindi ko alam kung nasa na siya. I even hired a person to look for her whereabouts. But to my dismay, no avail. Ito naman ang gusto ko. Bakit pa ako magpapakapagod na hanapin ang taong tumupad sa usapan namin? Hindi na magpapakita pa habang namimili ng Barbie doll. Para sa anak ko, may isang batang lalaki na nakatingin sa akin. He is so cute. Hey buddy, why are you staring at me? Tanong ko sa bata. Kumunot ang noo nito. Ngumuso ito at nangamot ng ulo. Ngumuso ito. Kaya napangiti ako. Bakit mo ako tinitingnan? Tanong ko ulit. Akit ka bili, Dal. Hindi ka naman babae. Bakla ka ba? Tanong nito. Natawa ko sa sinabi niya. Hindi ako bakla. Binibilhan ko ng laruan ang anak kong babae. Lumuhod ako para magpantay kami. Hindi ko alam ang gaan ng loob ko sa kanya. Inilabas ko ang wallet ko at ipinakita ang picture ng anak kong si Belle. Siya ang anak ko, sabi ko. Wow, anda po ng anak mo. Natutuwa nitong sabi. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Nakaramdam ako ng kasiyahan habang hinahaplos ang ulo niya. Kasama mo bang mami mo? Tanong ko.
Nangunot ang noo nito. Hindi mami tawag ko, mama. Mama tawag ko sa kanya, pagtatama nito. Napatawa ako ng mahina. Bakit naman kasi mami? Mama naman pala eh. Si Didi kasama ko, sabi nito. Ah, ganun ba? Sino naman si Didi? Tanong ko sa bata. Si Didi, Francisco, ninong ko siya. Apunta siya malayo. Tapos, adating siya kanina. Napatango-tango ako. So, ninong niya ang kasama ng bata. Nasaan naman ang papa mo? Tanong ko bigla sa kanya. Biglang nalungkot ang mukha ng bata. Umiling ito. Hindi ko po alam saan papa. Abi po mama, asa malayo siya. Ginulo ko ang kanyang buhok. Malay mo dumating ng papa mo. Tapos may pasalubong siya, madaming toy. Nakangiting sabi ko. Umaliwalas naman ang mukha ng bata. Talaga? Nagtatalon ito. Napangiti ako dahil napasaya ko ang bata. Anong pangalan mo? Tanong ko. Ang ngalan ko, Christopher. Ang ngalan ni mama ko po ay Christine. Tapos tita ko po, Rosabella at si tita Annabella. Nawala ngiti ko sa sinabi niya mga pangalan. I still remember the name of Christine's sisters. The one who needs an operation. It's Annabella. Napatitig ako sa bata. Saka palang nag-sink in sa akin ang lahat. Hindi ko namalayan na wala na sa harap ko ang bata. Napatayo ako at nagpalinga-linga ako. Inikot ko ang store pero wala nang bulto ng bata. Napasabunot ako ng buhok. Si Christine ang nanay ng batang yun. Damn, hindi kaya? Bakit ko nga ba hindi naisip na posibleng nabuntis ko si Christine noon? I never use condom while I'm using her dahil gusto kong magkaroon ulit kami ng anak para wala na siyang kawala. Nararamdaman kong anak ko ang batang yun. Kaya ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. I need to find him. Christine, point of view. Mama, maging papa ko na si Tito Fernan? Tanong ng anak kong si Topper. Hinaplos ko ang buhok nito. Ninitian ko lang siya bilang sagot. Matagal nang nanliligaw sa akin si Fernan. Anak siya ng boss ko kung saan ako nagpo-work ngayon. Bilang sekretary, nirecommend ako ni Francisco sa ninong niya dahil naghahanap daw ito ng sekretary. Dati, kay Francisco ako nagtatrabaho. Ang pumalit sa akin ay kapatid kong si Rosabella nang makagraduate na ito sa kolehiyo. Nang makilala ko si Fernan, nabaitan na ako sa kanya. He is not a typical guy na babaero. Wala akong nabalita na kapling or kadit niya. Mas matanda ito kay Francisco. Siguro nasa mid-30s. Naiilang na nga ako dahil naliligaw siya sa akin kahit alam niyang may anak na ako. Mabait naman siya kay Topper. Sa katunayan, magkasundo sila ng anak ko. Napatingin ako kay Fernan na nakangiti habang nasa kandungan niya ang anak ko. Kapag sinagot na ako ng mama mo, papa na ang tawag mo sa akin. Nagniningning ang mata ng anak ko. Talaga, Papa Fernan? Yehe, mama, may papa na ako. Di na ako itutokso ni Kaloy. Ala daw ako, papa. Malungkot na sabi ni Topper. Nakaramdam ako ng guilt dahil hindi ko na ibigay sa kanya ang magkaroon ng pamilyang matatawag. Ni hindi nga nito alam kung sino ba ang ama niya. Oo naman, tapos pupunta tayo doon sa Disneyland. Ipapasyal ko kayo nila Tita Annabella at Rosabella at ang mama mo. Napatingin sa akin si Fernan. Kinindatan niya ako, biglang nag-init ang mukha ko. Nako, huwag kang mangangako dyan sa anak ko, Fernan ha. Aasa yan. Nakangiti nitong sabi. Totoo naman ang sinabi ko. I have one word. Christine, nagkatinginan kaming dalawa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Fernan. Palingon-lingon ang anak kong si Christopher sa paligid. Nandito kaming magkakapatid sa isang restaurant. Kasama namin si Francisco at Fernan. Mama, dami po tao. Tuwang-tuwa ang anak ko. Kapag nagpupunta kami ng mall, lagi mong kakikitaan ng kasiyahan ang anak kong ito. Hindi kasi kami madalas lumabas. Kaya siguro sabik na makapamasyal ang anak ko.
Mga kumakain yan dito, Topper. Sabi ng kapatid kong si Annabella. Malaking bulas ang kapatid ko. Graduating na siya sa kolehiyo. Kaya kami inilabas ni Fernan para sa selebrasyon sa pagtatapos ni Annabella. Ngayon ko na din balak sagutin si Fernan. Matagal-tagal din naman na nanliligaw sa akin si Fernan. Siguro ito ng oras para naman masuklian ko ang mga kabutihan niya sa akin. Napatikim ako sa kahuminga ng malalim. Guys, may sasabihin sana ako. Napatingin sila lahat sa akin, maliban sa anak kong busy sa pagkain nito. Nalalamig ang mga kamay ko. Parang gusto ko yata umurong. Ninenervyos ako sa sasabihin nito. Leonardo point of view. Halos ibalibag ko ang report na hawak ko. Nandito sa office ko ang kinuha kong private investigator para hanapin si Christine at ang anak ko. May tinitirahan sila pero walang trace kung saan na sila nagpunta pa. What kind of report is this? I'm paying you a big amount of money. Tapos, ito lang ibibigay mong report, ha? Wala man lang kakwenta-kwenta? Sir, pinuntahan ko na ang lahat ng posibleng puntahan ni Miss Christine pero wala po ni isa doon. Nagtanong-tanong na ako sa mga kamag-anak pero ni isa walang makapagsasabi kung saan po nagpunta si Miss Christine. Nagtanong na din po ako sa lahat ng company kung may nag-apply na Christine Barcellano pero wala pong ganong pangalan. Paliwanag nito sa akin. Get out of here! I don't need your packing service anymore. You're fired. Halos lumabas ng litid ko sa liig dahil sa galit.